Ito na bago. May bago pa? Ito na bago. Sapagkat noong nakaraang Biyernes, diba, nung kasama natin si Kong Dante Marcoleta, eh meron na pong mga gumagapang. May mga gumagapang. Ba't hindi na makalakad ng straight yan? Hilahod na siguro. Ganun ba? Bakit? Anong ginagapang? Sapagkat nais nilang magpapirma at pabibilisin daw po ang proseso ng impeachment. Aba. Out of 300, ilan bang lahat ng congressman ngayon? 300 plus. Sapagkat, naalala mo yung ginawa nung Bilyar Chorya. Di ba nung panahon ni Bilyar na nakakuha lamang siya ng pirma? Isang speaker noon. Oo, siya ang speaker noon. Eh parang gusto nilang ulitin na nagangalap sila ng pirma. Kung hindi ako nagkakamali, ang kailangan nila ay 106 signatures. 106 na pirma ng mga mababatas ng Kamara de Representante, mapapabilis po ang usad ng impeachment. Kasi kapag may pirma na 1/3 ng kabuang miyembro ng House, yes, ay hindi na kailangang dumaan sa proceeding ng Committee on Justice. Yes. Ididiretso na sa Senado. Ibig sabihin, gusto nilang madaliin nga. Meron daw po mga gumagapang ng ganon at sa pinakahuling bilang daw, Nelson, di ko alam kung totoo, ay parang mahigit na ata sa 20 hanggang 30 daw ang pumipirma. Nako! Oh. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yon? Congresswoman. Oh. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Oh. May babala ho. Ako mismo. Oo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Oo. Kapag kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Ba, teka. Endorso nino yan? Ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayun naman talaga. Eh, siyempre, kasi kung ako, Pangulo Nelson, sinusuway mo yung utos ko eh. Lantarang... Ang gusto ng Pangulo, wag yan ang unahin ninyo. Bakit ka pipirma dyan? Yun. Tapos pupunta ka rito sa palasyo ng Malacanang at sasabihin mong, mahal na Pangulo, endorso mo ng endorso niyo po ako sa tulungan mo probisa. na yung kandidatura ko. Ayun. Kasi ikaw ay presidente ng bansa, kapag ka itinaas mo ang kamay ko o kaya sinabihan mo yung mga tao dun sa lugar, malamang ako ang iboto kasi ikaw ang presidente. Pati sa funding, makinarya, tsak yun. Tapos hihingi-hingi ka ng tulong? Ang gusto mo anya, parang sabihin na gusto mo anya, one way eh. Gusto mo, ikaw lang ang suportahan ko eh. Pinapagpapauna ko na. Ako Huwag kang hihingi ng tulong sa presidente ng Pilipinas kay Pangulong Bongbong kapag ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang gusto mangyari. Kontra ka sa kanyang opinion eh, di ba? Yun na nga. Yan ang babala ko sa inyo. Kasi kung gagawin po yan, halimbawa, nalaman ng Pangulo, sino-sino ba yung mga pumirma na yan? May listahan. Kasi alam namang may signature, pirma. Walang pangalan. Alam naman sabihin mo, pangalan mo. Sino pumirma dito? Si Mary Grace Piatos. Si Villamin. Kokoy Villamin po pumirma. Hindi katanggapin yan. Halimbawa. Hindi valid yan. Halimbawa, ikaw si Congressman Jenso Barjaga. Opo. Pumunta ka dun sa palasyo dyan. Opo. Nakipag-appointment ka eh. Sinalubong ka. Sabi ko, mahal na Pangulo. Ako yung Pangulo. Opo, mahal na Pangulo. Napunta ka rito. Ano bang sadya mo? Mahal na Pangulo, neck to neck po ang laban namin doon sa probinsya. Higpit po ng kalaban. Ang galing po. Tsaka, malaki doon bang leg ng kalaban mo doon? Oo. Mukhang mauna po. Marami pong... Diretsa mo na marami kung gagawin. Ano ba gusto mo mangyari? Kailangan ko po ng endorso ninyo para sa aming mga kababayan. Marami kong mga supporter doon. Gusto mo yung mga supporter ko, ikaw iboto? Yes po, naman. Kailangan, napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso ninyo, mahal na Pangulo. Narinig mo ba yung sabi ko sa'yo na... Huwag nyo nang unahin muna yan dahil marami pang problema ang bansa. Kapag kaya itinuloy ninyo, nagsayang lang kayo ng oras. Naniniwala ka ba doon? Opo, pero pumirma po ako, Pangulo, doon sa Tapos humihingi ka ngayon ng tulong sa akin? Nako. Ng suporta ko? Ganun ho talaga. Samantalang yung sinabi ko, hindi mo kayang suportahan? Ganun ho talaga, mahal na Pangulo, medyo makapal po ang face ko eh. Di ba? Baka dyan, buti nga, hinarap ka pa eh. Ha? Yun na nga. Baka kapag nakita yan ng security guard, doon sa palasyo, ano yung pangalan mo? Ay, banho kayo dito. Nako. Bakit? Sinusuway niyo yung gusto ng presidente. Di ba?
Eh talaga naman. Eh, sinabi na ng Pangulo na no to impeachment. Tapos ikaw pala pumirma. Isa ka pala doon sa 106 na pumirma na para mapabilis ang proseso ng impeachment. Tapos hihingi ka ng tulong. Aba, Ano ba naman yan? Huwag kang umasa. Di ba? Oo. Sinabi ko na sa inyo, unahin natin ang kapakanan ng bansa at ang kapakanan ng ating mamamayan. Unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng ating mamamayan. Anong inuna mo? Sariling interest mo eh. Para ho, halimbawa, baka si congressman nakaamba ng pumirma eh. Oo. Bago ka pumirma, pakinggang mo muli. Limi-limiin mo. Yan. Ano ba yung sinasabi sa'yo ng presidente? Oho. Pakinggan uli natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ulit. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw. Kaya kung sino man po ang pipirma, diyan ho, itong ginagapang na signature campaign para sa impeachment, kung mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Pag-isipan nyo pong mabuti ang inyong magiging pasya. Ang alam ko pa naman, napakahalaga ng suportado ka ng presidente dyan. Ya? Ay, totoo naman. Eh, kung sabihin na natin, anuhin pa ba natin makabayan nila? Huwag natin pag-usapan pa yun. Pero ikaw, bilang isang district representative, o kaya ay party list representative, Nelson, lalo na. At kailangan mo ng endorsement, makapangyarihang endorsement ng Pangulong Bongbong yan ng Pangulo ng ating bansa. Ang gusto mo, ikaw lang ang suportahan. Pero yung sinabi ng Pangulo, hindi mo susuportahan. Ang gusto mo, ikaw mag-endorse ng impeachment. At ang gusto mo naman, ang presidente, ikaw ang i-endorse. Parang yung ayaw niya, ginawa mo. Tapos yung gusto mo, ay ikaw lang dapat ang masunod. Kaya tandaan niyo po ang sino mang lumagda dyan sa impeachment na yan, ay nangangahulugan po lumalaban ka, Congressman, sa opinion ng Pangulo. At kung nakikinig ang Malacanang, nire-record tayo ngayon. Mahal na Pangulo, papayagan niyo po ba ito? Na mga mababatas na ito na kumalaban sa inyong opinion at pagkatapos ay hihingi po ng inyong endorsement. May tawag dyan eh. Kapag ka ikaw yung leader, ikaw yung pinuno, ikaw yung nangangasiwa sa bansa, tapos meron kang tagasunod. Mga ayudante mo yan. Magbabatas. Meron kang inutos. Ito ang utos ko. Ito ang gustong mangyari. Ang utos ng hari ay hari. Ang sabi nung isa, hindi mas gusto ko to eh. Ako masusunod. Ang tawag dyan, rebelde. Nagre-rebelde kayo dun sa... Di ba? Totoo. Tumpak, tinamaan si Castro. Diba? Matutuwa ba yun? Headshot. Halimbawa, rebelde, pupunta sa'yo. Tulungan mo naman ako. Ha? Kung ako maikli pasensya ko, Nelson, sisipain ko yun. Headshot. Kung ako sabi ko nga sa'yo sa mga ganyan, yung mga taong nagre-rebelde, maikli pasensya ko dyan. Yan. Diyan talaga magaling si Castro sa tsaka yung pangyayari mga yan, kabayan. mga kababayan, sana ho, napag-iisip-isipan na ng mga mababatas. Meron silang, ito ngayon, Nelson, naisip pala ng dalawang kamuting kahoy ito. Ngayon, Sino man to kamuting kahoy meron na to? silang second option. Para hindi malaman kung sino-sino ang lalagda. Paano yun? Paano? Ma-i-endorse nila yung impeachment? Ma-endorse nila ang impeachment. Na makapagtatago sila? Hindi na dadaan sa House Justice Committee. Hindi na pirmahan. Ang gaya nung ginawa po ni Senador Manny Villar noon, viva voce voting. Paano yun? Aba, di sisigaw sila, nay, palakasan ng boses. Di ba? Ganun ba? Hindi mo ngayon matutukoy, aba, sino yung sumigaw ng palakasan ng boses Pagka nangyari yan dyan, kung ako presidente hindi man ako presidente, pati speaker papalitan.
Ay, nako. Di ba? Di ba? Kasi yun ang pwede, di ba? Naku, binabantayan pa rin ng dalawang kamuting kahoy. Kung sino-sino yung mga lalagdat, isusumbong kami sa Pangulo. Di ba? At saka yan, malalaman din ng Pangulo talaga. kung sino-sino yung pipirma doon. Pagkaan ba, nagsigawan doon, wala bang camera yan? Sumisigaw, oh. Nako. Makikita ka pa rin. Sino una sumisigaw? Yan, yung nasa taas. Kapag yan po ang nangyari, Nako. ewan ko lamang, again, inuulit-ulit po namin ang sabi ng Pangulo, unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Kapag ikaw ang leader dyan, tapos may nakita ka na, kahit lang sa maliliit mong utos, Pinalulusutan ka. at saka na, actually, hindi nga lusot eh. Talagang binabangga ka eh. Nako, Kasi ito, gusto mo mangyari, sumalungat eh. kalaban talaga. Nagrebelde, pag Lantaran. nakakita ka ng isang senyales na ganun, hindi mo magandang kasama yan. Ayaw naman. Diyan pa lang sa malinaw na malinaw eh, Oho. sinusuwag ka na. Doon pa kaya doon sa mga hindi mo alam? Yun ang sinasabi natin, Nelson. At kung gagawin man po yan ng mga mababatas ng Kamara de Representante, baka hindi nyo rin magustuhan ang gagawin namin ni Nelson. Naghahanda na nga ako. Yun lang naman. Yun naman ang ating sinasabi sa bagay na yan. At baka hindi nyo rin magustuhan ang gagawin ng Pangulo. Ay lalo Diba? na yun kasi yun ang Pangulo ng bansa eh. Di ba? At hindi pa na, ang tao dyan na hindi mo pa nakitang nagalit, Nako. pag yan ang nagalit, parang Mount Kaunlaon yan. Sumasabog yan. Naipon eh. Totoo. Oo. Di ba? Yun ang ating sinasabi. Sa tagal ng panahon, kaya si Senadora Amy nga, ang sabi niya, Pangulong Bongbong, magalit ka naman. Di ba? Hindi, ako sa kasaysayan ng pamumuno ng Pangulong Bongbong, Nelson, hindi ko pa siya nakitang nagalit. Yan ang delikado. Nagseryoso lang siya nung yung sinabi niyang yung merong threat sa kanyang buhay na siya ay aalma. Oo. Yung medyo seryoso ng konti pero nag-cool down din, di ba? Nag-cool down, hindi pa rin mo Naisip talaga niya siguro masasabing- hindi magandang nagtatalo-talo tayo. yun na nga. Ayun pa rin ang hanggang ngayon, no? Ngayon, kung again, dyan sa Kamara, kung lantaran na po ninyong susubayin ang utos ng Pangulo, aywan ko lang. Ako naman, bilang isa, naniniwala, Nelson, ang House leadership, kaya nga sila gumawa ng manifesto, di ba? Meron silang manifesto. Pumunta sa Malacanang eh. Yes. Suportado nila ang presidente eh. Tama. Mas lalong may dahilan para hindi sila sumuway. Kaya ako, yung sa manifesto nila, bagamat magkakaiba tayo ng pananaw dyan, si Kong Dante, iba rin ang pananaw. Ako, naniniwala ako. Saludo ako dyan. Ako din. Ako, bilang isa, saludo ako dyan kay Speaker Martin, Congressman Dong Gonzales, ang iba po mga congressman na pumirma dyan, at least gumawa kayo ng ganitong pahayag para suportahan po ang Pangulong Bongbong Marcos. At para sa ikapapayapa ng ating bansa. Hindi Ako bilang isa po saludo tayo sa ginawa nilang yon. Kung meron man kayong ibang opinion doon sa iginagalang po namin ang inyong mga opinion. Pero yun hong ginawa nilang yon, ipagpapakita din na talagang kasang-ayon sila sa naging opinion ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi pong impeachment ang dapat nating unahin. Yes. Mas marami pa tayong dapat na unahin. Sana malinaw yan sa ating mga kababayan. Ang daming tanong ngayon sa ating mga kababayan, paano anya, no? Kapag ka ang mga mababatas hindi sinunod ang opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagkatapos humihingi siya ng endorso sapagkat malakas din yung kalaban niya. Di ba? Sabagay, oo. Kung ako Pangulo, Nelson, aywan ko lang, magdadalawang isip siguro ako kung... Example. Ako naman. Ikaw naman presidente. Ako naman yung ako naman yung tao po, Yan. President, Mr. President. Makataklo sa bahay. Sino ba yan? Tuloy ka. Ako po yung ako po yung congressman dyan sa kabilang kanto. Balita ko, pagka nag-endorse kayo dito bilang presidente, nananalo eh. Dahil nakita ko mukhang matatalo ako ngayon, baka naman pwede niyo akong tulungan. Mahal na Pangulong Bongbong. Bakit naman hindi? Pero ang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba do sa aking stand na no to impeachment ako? Sang-ayon ako dyan. 100%. Lahat ho ng posisyon nyo, mahal na presidente, congressman ako eh. Magkaalyado ho tayo, unit team tayo eh. Suportado po kita. Di siyempre, ikaw na yung durso ka. Parehas pala tayo ng pananaw eh. Salamat po. Di ba? Salamat. Sige, baunin mo pati lahat ng makinarya ng gobyerno ay
isusuporta ko lahat sa'yo, ha? Mga ganun. Hindi nalaman na bumoto ko boche-boche. Di ba, Boche? Hindi nalaman. Bigla mo nalaman. Halika. Paalis na po ako. Paalis na. Halika. Bakit po? Bakit po? Natuklasan ko. Ikaw pala nakisigaw ka doon ng, hey! Gusto pa naman ngayon, naki-ay ka pala doon. Lakas pa ng boses mo eh. Napasigaw lang ako. Hindi ko talaga gusto. Pero hindi. Yun ang gusto. Yung kalaban mong si Procopio, yan ang i-endorse ko ngayon. Si Procopio. Kahit na yan ay magbubuti, kabuting kahoy, baka yan, talunin ka yan pagka nagkataon. Pupunta pa ako sa bayan mo. Para ikaw sabihin ko sa taong bayan na huwag kang iboto. Tatayo ako sa entablado, mga kababayan. Diba? Ako po ang Pangulo ng Republika. At itong taong ito, itong sinabi ko gusto ka, ayaw sumunod sa akin eh. Oo nga. Ang iboto po niya, yung kalaban niya. Ang pangalan po ay Procopio. Baka nga mangyari yan. Ay, talaga. Kasi baka dyan na yung, di ba, yung galit ng presidente. Baka sa kanya mabuhos, ano? Totoo naman, hindi malayo mangyari at mangyayari yun, Nason. Di ba? Yun mo talaga ang mangyayari dyan. Siyempre, ba't kita pipiliin kung ayaw mo ngang suportahan yung gusto ko? Di ba? Yan lang simpleng pahayag ko. Di pa paano siguro pag nagagulo pa tayo. Di ba? Mas lalo mo ba kayo? Ipagkanulo mo pa ako. Tama. Di ba? Ipapahamak mo pa yung presidente. Yes. Baka pagkaano naging problema ng bansa, ipagkanulo nyo pa ako. Kung ano mangyari sa atin. Di ba? 6 na taon lang ang panunungkulan ko. Napakaikli lang yan. Sa loob ng 6 na taon, marami akong gustong gawing mabuti sa ating bayan. Ayaw nyo pa? 3 years na lang natitira sa akin bilang presidente. Mapipigil pa dahil yun sa ginagawa ninyong yan. Di ba? Yun lang po. Simple ang... At dahil ayaw mo na sumunod, papalitan ka. Nung mas aayon dun sa policy ng gobyernong gusto ko. Ayan. Ayon yan sa presidente. Totoo. Yung mga taga Cebu, sabi ni Kuya Jomar Dueñas, nanonood kami dito, waiting sa mga balita. Ayun. Ganda ng... Ayun, nag-iisa na lang po yung polo ko, Kuya Jomar. Pakibati naman anya ang mga kabalen sa Pampanga, Dali at Rick Santos. Kayo ang pinaka-suspense na programa. Ayun. Ano po ito? May action din po ito. At saka suspense. Halo-halo na. At si Kuya... Ayun, Edward Cedillo from Santiago City, Isabela, maging sa Balberan family na nanonood dyan sa Antipolo City. Ayan. Si Kuya Johnny Ong naman ay binabati ang kanyang buong pamilya dyan sa bahagi ng Maynila. At ang Kuya El Matosa, sabi nga dyan naman sa bahagi ng Dasmariñas, Cavite, ay nagre-ready na rin daw po sila. Sabi dito, nako, ang titindi pala nung itong mga hinahanap talaga ng House Committee on Good Government. Mamaya, ano na bang balita? Kasi ang balita mukhang, sabi ni Kong Joel, mukhang bubuo na sila ng report, di ba? Yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Tungkol sa confidential funds. Yes. Maghahain na sila ng mga rekomendasyon. Isa lang ibig sabihin nun, tatapusin na nila yung hearing. Kasi meron na silang nabuong recommendation eh. Yun na nga. Nako, ito hong mga bagay nito, dapat malaman natin. Ano? Kaya lang, Jen, iyan nga yung ikinalilito ko. Kasi ang kanilang rekomendasyon ay kung ang gagawin daw nila, ilalatag, kasi ang inamin niya una, walang problema sa pera, sa gastos. Ang problema sa liquidation. So maghahain daw sila ng mga policy kung paano ang tamang pag-liquidate ng pondo. Okay. So ibig sabihin... Sa confidential fund? Kung ikaw dyan ang mag-iisip, so kung maghahain ka pala ng patakaran ng pag-liquidate ng confidential fund, wala ka pang nagawang mali. Siyempre. Gagawin pa lang yung rules, di ba? Parang inamin nila, di ba, na wala pang rules eh. At ang COA lang, ang alam ko, COA ang naglalatag niyan eh. Ganun ang lilitaw nyo, kaya gagawa kayo ng bagong mga panuntunan ngayon. Sa pag-liquidate, di ba? Tingnan natin, lilitaw naman yung mga bagay na yan. At yun na nga mga bayan, sana naging malinaw po yung mensahe na yan sa mga congressman natin na nagbabalak tumakbo sa 2025. Makinig kayo. Hindi pa huli ang lahat. May chance pa kayo.
may choice pa kayo. Uulitin po natin, ayaw po ng Iglesia ni Cristo doon sa mga tao, lalo na sa mga politikong gusto ang pagkabahabahagi. Kaya kung mag-isip kayo kung pipirmahan nyo yan, yung manifesto na yan para mapabilis ang impeachment case ni VP Sara. Good luck po sa political career po ninyong mga crocodile dyan sa Crocodile Farm. At hanggang sa muli, magkita-kita nga tayo sa isang video. Paalam!